Sa kasalukuyan, may kakaibang pila sa mga embahada ng Pilipinas sa Europa. Hindi ito para sa trabaho, kundi para sa visa at residency. Bakit? Dahil sa isang viral na kwento ng isang Pranses na babae na nagsabing, binago ng Pilipinas ang definisyon ko ng pag-ibig at buhay. Ang kanyang ina ay muntik nang itakwil siya dahil sa pagpili sa isang lalaking mula sa third world. Pero ngayon, ang buong pamilya niya ay naghahanap na ng property sa Tagaytay. Ano ang meron sa Pilipinas na bumighani sa mga sopistikadong Pranses na ito? Ako si Claire, isang cultural coordinator sa French Ministry of Foreign Affairs. At ito ang kwento kung paano iniligtas ng isang Pilipino hindi lang ang bag ko, kundi ang puso ko. Ang insidente sa Bastille Day. Hulyo noon, Sabado bago ang Bastille Day. Nasa Place de la Bastille ako kasama ang best friend kong si Alice. Puno ng musika, amoy ng alak, at krepes ang hangin. Masaya ang lahat. Gusto kong kumuha ng litrato, kaya binuksan ko ang aking handbag. Sa isang iglap, habang nakayuko ako, may humablot nito. Isang lalaking nakaitim ang tumakbo tangay ang bag ko. Voleur! Magnanakaw, sigaw ko. Pero sa Paris, sanay na ang mga tao dito. Walang gumalaw. May naglabas lang ng cellphone para videohan ako habang umiiyak. Nandoon ang passport ko, pera, at ang pinaka-importante, ang pearl brooch ng lola ko. Pamana iyon ng pamilya. At ngayon, mawawala na lang parang bula. Nang hina ang tuhod ko. Iyak ako ng iyak. Pero biglang may humarurot sa gilid ko. Isang lalaking Asyano. Mabilis tumakbo parang cheetah. Hindi siya nagdalawang isip. Hinawi niya ang tao. Paglingon ng magnanakaw, nandoon na ang lalaki. Sa isang galaw na parang sa pelikula, isang flying kick, tinamaan niya sa likod ang magnanakaw. Tumumba ito. Hua, sigaw ng mga tao. Dinaganan ng lalaki ang magnanakaw at sumigaw sa perpektong French, tumawag kayo ng pulis. Pagkatapos maaresto ang magnanakaw, lumapit sa akin ang lalaki. Hinihingal siya pero nakangiti. Miss, okay ka lang? Eto na ang bag mo. Nanginginig kong kinuha ang bag. Nandoon pa ang brooch. Nandoon ang lahat. Mercy. Salamat. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, sabi ko habang umiiyak sa tuwa. Umiti siya, isang ngiting napakaamo. Walang anuman. Sa bayan ko, hindi kami nag-iwanan. Likas na sa amin ang tumulong. Taga saan ka? Tanong ko. Ako si Gabriel. Galing ako sa Pilipinas. Nag-aaral ako dito ng robotics engineering. Gabriel. Ang pangalan ng isang anghel. Inimbitahan ko siya magkape bilang pasasalamat. Doon ko nalaman na 6 na buwan na siya sa Paris para sa research. Iba siya sa mga lalaking Pranses na kilala ko. Magalang, malumanay magsalita, at may respeto sa mga mata niya na bihira kong makita. Ang kundiman sa jazz bar. Ilang araw ang lumipas, pumunta ako sa paborito kong jazz bar, ang Le Bourdon. Laking gulat ko nang makita ko si Gabriel sa entablado. Nakaupo siya sa harap ng piano. Marunong siyang tumugtog, bulong ko. Nagsimula siyang tumugtog. Hindi ito ang karaniwang jazz. Ang melody ay malungkot pero punong-puno ng pag-asa. Halo ito ng classical at island melody. Tinugtog niya ang isang version ng Ianak at Dahil Sa'yo na hinaluan ng jazz improvisation. Tumahimik ang buong bar. Tumigil ang mga nag-inuman. Ang musika ay tumagos sa puso ng bawat isa. Pagkatapos ng kanta, nagpalakpakan ang lahat. Lumapit siya sa table ko. Hindi ko alam na musician ka pala, sabi ko. Hobby lang, ngiti niya. Sa Pilipinas, halos lahat marunong kumanta o tumugtog. Musika ang lengguwahe ng puso namin. Gabing iyon, nagkwentuhan kami hanggang magsara ang bar. Kinwento niya ang tungkol sa Maynila, ang traffic, ang init, pero higit sa lahat, ang pamilya. Ang kwento niya tungkol sa Pasko sa Pilipinas, na nagsisimula daw ng Setyembre, ay nagpatawa sa akin. Naramdaman ko na nahuhulog na ako sa kanya. Ang pagtutol ng ama. Linggo ng gabi. Family dinner sa bahay ng mga magulang ko. Ma, pa, may boyfriend na ako, sabi ko habang kumakain kami ng foie gras. Ang pangalan niya ay Gabriel. Taga Pilipinas.
Bumagsak ang tinidor ni Papa. Pilipinas, tanong niya na parang nandidiri. Yung bansa ng mga katulong at boxer. Papa, saway ko. Robotics engineer siya. Matalino siya at mabait. Hindi, mariing sabi ni Papa. Hindi ako papayag. Iba ang kultura nila. Machismo. At delikado sa bansa nila. Baka gamitin ka lang niya para makakuha ng citizenship. Hindi mo siya kilala, sigaw ko at tumakbo ako sa kwarto ko. Ilang linggo kaming nagtago ni Gabriel. Masakit. Mahal ko siya, pero ayaw siyang bigyan ng pagkakataon ng ama ko dahil sa prejudice. Sabi ni Gabriel, hayaan mo lang, Claire. May kasabihan kami, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Magpapakumbaba ako. Balang araw, makikita rin niya ang totoo. Ang milagro sa palengke. Isang Huwebes ng umaga, pumunta ang papa ko sa palengke sa Place de la Republique. Ito ang routine niya. Nalaman ko na lang ang nangyari mula sa kapitbahay naming si Madame Dubois. Habang namimili si Madame Dubois, na 80 anyos na, nadulas siya. Muntik na siyang tumama sa semento. Mabilis na nasalo siya ng isang lalaking Asyano. Ang lalaking iyon ay si Gabriel. Hindi niya alam na pinapanood siya ng papa ko mula sa malayo. Tinulungan ni Gabriel si Madame Dubois na pulutin ang mga prutas. Binuhat pa niya ang basket nito. Salamat, iho. Taga saan ka? Tanong ng matanda. Taga Pilipinas po, sagot ni Gabriel. Sa amin po, parang lola na namin ang turing sa mga nakatatanda. Pagmamano po ang tawag namin sa paggalang. Nakita ng papa ko ang lahat. Ang sinseridad. Ang paggalang na nawawala na sa mga kabataang Pranses. Nilapitan ni Papa si Gabriel matapos ihatid nito ang matanda. Ikaw ba ang boyfriend ni Claire? Nagulat si Gabriel pero yumuko siya tanda ng respeto. Opo, sir. Magandang umaga po. Pumunta ka sa bahay sa Sabado. Mag-dinner tayo. Ang hapunan at ang pagbabago. Dumating si Gabriel na may dalang kapeng barako at dried mangoes bilang regalo. Sa hapunan, tinanong siya ni Papa tungkol sa Pilipinas. Inaasahan ni Papa na puro kahirapan ang ikukwento niya. Pero nagkwento si Gabriel tungkol sa IIS, Bonifacio Global City, sa tech startups, sa creative industry, at sa kasaysayan ng demokrasya. Ang Pilipinas po ay hindi lang mga isla, paliwanag ni Gabriel. Kami po ay bansa ng mga survivor at innovators. At malaki po ang respeto namin sa Pransya. Na-impress si Papa. Mali ang akala ko pag-amin niya. Gusto kong makita ang bansa mo. Ang pagbisita sa Maynila. Lumipad kaming buong pamilya papuntang Maynila. Paglapag sa nagulat sila. Inaasahan nila ang gulo. Pero sinalubong kami ng init, literal na init ng panahon, at init ng ngiti ng mga staff. Dinala kami ni Gabriel sa IEC. Ito ba ang Pilipinas? Tanong ni Mama habang nakatingin sa matatayog na building at malilinis na parke. Para tayong nasa Singapore o New York. Namangha si Papa sa vibrancy ng lugar. Ang mga coffee shop na puno ng mga nagtatrabaho, ang mga art installations. Kinagabihan, dinala kami sa Intramuros. Ang ganda ng fusion ng Spanish architecture at Asian vibes. Pero ang pinaka-highlight ay ang hapunan sa bahay nila Gabriel sa isang subdivision. Ang pamilya niya ay naghanda ng piyesta. May lechon, kare-kare, lumpia at sinigang. Niyakap ng nanay ni Gabriel ang mama ko. Welcome to our family, sabi niya. Kahit barok ang Ingles ng iba niyang kamag-anak, ramdam mo ang hospitality. Panay ang alok ng pagkain. Eat more. Kain pa. Doon naluha ang papa ko. Sa Pransya, sabi niya, minsan nakakalimutan na namin ang ganitong init ng pagtanggap. Masyado kaming formal. Dito, ramdam mo ang puso. Pagkatapos ng dinner, dinala ako ni Gabriel sa rooftop ng isang building sa Makati. Tanaw ang ilaw ng buong Metro Manila. Lumuhod siya. Claire, gusto kong maging tulay ang pagmamahalan natin sa dalawang kultura. Will you marry me? Umuo ako habang umiiyak. Nagpalakpakan ang pamilya namin at ang mga tao sa restaurant. Ang kasal at ang hinaharap. Ikinasal kami sa Paris, pero may touch of Philippines. Nakabarong Tagalog si Gabriel. Namigay kami ng polvoron bilang giveaway.
Ngayon, tuwing nagbabakasyon kami sa Pilipinas, hindi na lang turista ang tingin ng mga magulang ko sa sarili nila. Tinatawag na silang lolo at lola ng mga pamangkin ni Gabriel. Sabi ng papa ko, ang Pilipinas ay hindi perfect. Pero mayaman sila na wala sa atin, angka. Sa kasalukuyan, may kakaibang pila sa mga embahada ng Pilipinas sa Europa. Hindi ito para sa trabaho, kundi para sa visa at residency. Bakit? Dahil sa isang viral na kwento ng isang Pranses na babae na nagsabing, binago ng Pilipinas ang definisyon ko ng pag-ibig at buhay. Ang kanyang ina ay muntik nang itakwil siya dahil sa pagpili sa isang lalaking mula sa third world. Pero ngayon, ang buong pamilya niya ay naghahanap na ng property sa Tagaytay. Ano ang meron sa Pilipinas na bumighani sa mga sopistikadong Pranses na ito? Ako si Claire, isang cultural coordinator sa French Ministry of Foreign Affairs. At ito ang kwento kung paano iniligtas ng isang Pilipino hindi lang ang bag ko, kundi ang puso ko. Ang insidente sa Bastille Day. Hulyo noon, Sabado bago ang Bastille Day. Nasa Place de la Bastille ako kasama ang best friend kong si Alice. Puno ng musika, amoy ng alak at krepes ang hangin. Masaya ang lahat. Gusto kong kumuha ng litrato kaya binuksan ko ang aking handbag. Sa isang iglap, habang nakayuko ako, may humablot nito. Isang lalaking nakaitim ang tumakbo tangay ang bag ko. Voleur! Magnanakaw, sigaw ko. Pero sa Paris, sanay na ang mga tao dito. Walang gumalaw. May naglabas lang ng cellphone para videohan ako habang umiiyak. Nandoon ang passport ko, pera, at ang pinaka-importante, ang pearl brooch ng lola ko. Pamana iyon ng pamilya. At ngayon, mawawala na lang parang bula. Nang hina ang tuhod ko. Iyak ako ng iyak. Pero biglang may humarurot sa gilid ko. Isang lalaking Asyano. Mabilis tumakbo parang cheetah. Hindi siya nagdalawang isip. Hinawi niya ang tao. Paglingon ng magnanakaw, nandoon na ang lalaki. Sa isang galaw na parang sa pelikula, isang flying kick, tinamaan niya sa likod ang magnanakaw. Tumumba ito. Hua, sigaw ng mga tao. Dinaganan ng lalaki ang magnanakaw at sumigaw sa perpektong French, tumawag kayo ng pulis. Pagkatapos maaresto ang magnanakaw, lumapit sa akin ang lalaki. Hinihinal siya pero nakangiti. Miss, okay ka lang? Eto na ang bag mo. Nanginginig kong kinuha ang bag. Nandoon pa ang brooch. Nandoon ang lahat. Mercy. Salamat. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, sabi ko habang umiiyak sa tuwa. Umiti siya, isang ngiting napakaamo. Walang anuman. Sa bayan ko, hindi kami nag-iwanan. Likas na sa amin ang tumulong. Taga saan ka? Tanong ko. Ako si Gabriel. Galing ako sa Pilipinas. Nag-aaral ako dito ng robotics engineering. Gabriel. Ang pangalan ng isang anghel. Inimbitahan ko siya magkape bilang pasasalamat. Doon ko nalaman na 6 na buwan na siya sa Paris para sa research. Iba siya sa mga lalaking Pranses na kilala ko. Magalang, malumanay magsalita, at may respeto sa mga mata niya na bihira kong makita. Ang kundiman sa jazz bar. Ilang araw ang lumipas, pumunta ako sa paborito kong jazz bar, ang Libordon. Laking gulat ko nang makita ko si Gabriel sa entablado. Nakaupo siya sa harap ng piano. Marunong siyang tumugtog, bulong ko. Nagsimula siyang tumugtog. Hindi ito ang karaniwang jazz. Ang melody ay malungkot pero punong-puno ng pag-asa. Halo ito ng classical at island